Eto na, mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of Netherlands, Nidigong ang Davao City. Mga kababayan, ito po ngayon ang pumapasok na balita na kung saan si Bato na daw ang sunod na aarestuhin at ilalabas na daw ang warrant of arrest sa kanya soon as possible. According po dito mga kababayan sa isang balita na akin pong nakalap, ay ito po yung nakasaad, September 23, 2025, Attorney Cristina Conte to Senator Bato, tag as Duterte's co-perpetrator, ICC arrest warrant out soon. Nako po. Ito po kasi mga kababayan ay nagmula po ito sa post or Facebook post ng isang Batas PH. So ito po mga kababayan nakasaad po, ayan, nasa ating screen, kung nakita nyo po ang nakalagay sa Batas PH. So, ito po, babasahin ko lang. Arrest warrant versus Bato out soon. According kay Attorney Cristina Conte. ICYMI, ICC Assistant to Counsel Cristina Conte revealed that former PNP Chief and now Senator Bato de la Rosa is tagged as one of the co-perpetrators for crimes against humanity charged in connection with his alleged role in the Duterte administration's bloody war against illegal drugs. So in a statement, Conte, Managing Counsel at the National Union of People's Lawyer or NUPL and who represent several families of drug war victims said warrant of arrest against personalities involved in the case are likely to be issued soon. Nako po mga kababayan. Conte said Duterte ICC case is entering a decisive phase following the formal filing of 3 counts of crimes against humanity charge for the acts of murder, attempted murder against Digong. Nako po. This charge stemmed from the 49 incidents committed in Davao, Manila, Quezon City, Bulacan, and where 78 persons were shot and killed by police member of the Davao Death Squad or DDS or the missionaries. Also mentioned in the dictated document containing the charge or DCC is a certain Aguirre or Aguirre who according to Conte is referring to Duterte's Justice Secretary Vitaliano Aguirre, who is clearly involved in the taking the Davao Death Squad killings nationwide. Nako, si Vitaliano Aguirre pala. Damay dito. At si Bato. Nako po mga kababayan. The DCC also highlight the role of the other personalities involved and potentially 8 other named co-perpetrators, former PNP Chief and now Senator Bato de la Rosa, and former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II were named in the DCC because of their clear involvement in taking the Davao Death Squad killings nationwide. A clear argument that warrant should also be issued against them, Conte said. Naku po mga kababayan, ito na nga ang sinasabi ko sa inyo, na hindi lang pala si Bato, pati pala si Vitaliano Aguirre III ay isa sa i-issuehan ng warrant of arrest pagkatapos mga kababayan, itong ipinupost. Nakita nyo naman sa ating screen, ayan po mga kababayan, si Bato. Not only for Bato pa pala mga kababayan, kasali pala dyan si Vitaliano Aguirre. Kasi isa din pala siya sa itinalaga ni Digong na biglang high ang position at kasabwat or kasama sa pagkakaroon ng patayan dito sa war on drugs ni Digong. Nako po mga kababayan. At ito pa nga mga kababayan, nakasaad po dito na kung saan, ito po, ang dito mga kababayan ay si Digong, andito yung niya, De la Rosa Aguirre. Ito, ipapanood ko rin sa inyo mga kababayan. Balita din po ito mula sa, ayan. Aguirre sa detalye ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa public redacted version, nakasaad ang tinatawag na common plan ng dating Pangulo at mga kapwa-akusado laban sa mga sinasabing drug suspect. Bagamat walang first name, kinilala ang isang De La Rosa bilang dating PNP chief. Patay.
O siya na nga siguro yun. Nako! Kaya nga kung ipatutupad ang Davao model kung saan papatayin ang mga manlalaban. Nakasaad din sa briefer ang isang agire na nagsabing pipiliin nilang patayin ang mga drug lord. Hala! Payag si Senador De La Rosa, Ronald De La Rosa, habang umalma si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iginiit na peke ang pahayag mula sa briefer. Para sa abogado ng mga biktima ng extrajudicial killing, mahalaga ang inilabas na detalye sa kaso kahit ipinagpaliban ng confirmation of charges na nakatakda sana kahapon. Whether or not natuloy or hindi is irrelevant kasi dapat talagang ilabas yan. Kasi that's the document containing charges. That's really the formal charges against Mr. Duterte. Patay! Si ICC accredited lawyer attorney Gilbert Andres. Gising ng Pilipinas para sa pinakamainit. Nako, mula po yun sa DZMM mga kababayan. So magbasa po tayo ng comment dito. Kung ano po ang nandito sa comment ng DCMM mga kababayan. Wait lang ha. Saan dito? Hindi buong-buong pagbigyan ng ICC. Nako po. Eto na nga mga kababayan. Diyos mio marimar. Hala, Diyos ko po. Ayan na nga ang sinabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Naku po, De La Rosa Aguirre, pinangalanan na. De La Rosa Aguirre named in ICC charge at soon daw makakatanggap ito ng warrant of arrest. According mismo yan sa mga abogado ng mga biktima ni Duterte. Naku po. Sabi ko nga sa inyo mga DDS, ito na naman. Uulit-ulitin ko na naman sa inyo. Papagod lang kayo dyan sa kakasabi ninyo ng bring him home. Makakauwi man si Digong, kabaong na ang kasama. Or else, nakagarapon. Ngayon, makauwi man si Digong, nakagarapon, papalitan naman siya ngayon ni Bato at ni Aguirre. Naku po, ewan ko kung nasaan si Bato ngayon, mga kababayan. Kasi sa hearing-hearing sa Senado, hindi ko po siya nakikita. Hindi nga ba kaya nagtatago na? Hindi nga ba kaya may ginagawa ng kakaiba? Nako, mga kababayan, yun po ang ating reaksyon at bago. Sa mga DDS dyan, kung ayaw nyong mapalo ng hanger, magbasa kayo. Alam ko naman na bobo kayo, kahit basahin nyo pa yung buong pahinan yan ng ICC, ay hindi nyo pa rin maintindihan. Pero alam ko na hindi kayo bungol, hindi rin kayo bulag. Nakikita nyo naman yung mukha ni Bato. Naririnig nyo naman yung sinasabi ko. Naririnig nyo naman yung binalita sa radyo at sa TV. So, hindi kayo bulag, hindi kayo bungol, pero bobo nga kayo. So, yun lamang po, mga kababayan, yung ating latest update, latest balita ngayon. At sa re-reaksyonan natin mga balita. Mga kababayan, paalala ko lang po, hindi po ako news outlet. Ako po ay isang political vlogger at reactor commentator. Yun po yun. Nagre-react lang po tayo, nagko-komento lang po tayo. So, meron ba tayong dapat aabangan? Meron ba tayong dapat babantayan? Meron po. Bantayan po natin na hindi makatakas si Bato. At aabangan po natin kung kailan po aarestuhin si Bato at kung kailan po darating ang warrant of arrest ni Bato. Naku po mga kababayan, ito na nga ang sinasabi ko. Papayag nga ba si Senador Bato de la Rosa na aarestuhin ng ICC kasama ng Interpol? Papayag nga ba si Bato de la Rosa na ikulong kasama si Digong? Naku mga kababayan, ito ang aking nararamdaman. Parang parang mag-reunion na nga sila doon. Naku po, Diyos ko, saan kaya si Bato magtatago, mga kababayan? Yan lang ang aking tanong ha. Imposibleng hindi magtatago yan. Sabi niya nung una, Mr. Trillanes, puro kalangak-ngak dyan, puro kalangal-ngal. Hulihin mo ako, ganyan, samaan mo ako, pusasan mo ako. Ngayon, magpapapusas kaya? Magpapahuli kaya? Abangan po natin, mga kababayan, ang susunod na kabanata. Parang pakilamdam ko mga kababayan, itong mga DDS senador, parang unti-unting mauubos to. Yun lang, according sa aking narinig, unti-unting mauubos itong DDS senador. Ilan lang naman DDS senador dyan? Dalawa lang naman. Si Bato lang naman at si Bongo. Oo, pumapangatlo itong si Marcoleta, hindi ko rin naalaman kasi nung nakaraan, tinanggi niya na hindi daw siya parte ng Duterte Block. Diba? So yun lamang po mga kababayan, yung aking reaksyon ngayon. Hindi ko po masyadong habaan. According po mismo, kay Atty. Cristina Conte, si Senator Bato de la Rosa,
tag as Duterte co-perpetrator sa ICC arrest warrant na lalabas daw ang arrest warrant soon. Kay Bato at kay Aguirre. Naku po, mga kababayan. So yun lamang po sa mga susunod po natin na update, mga kababayan. Huwag kalimutan mag-follow para mapanood niyo ang mga susunod nating i-update na mga balita at re-reaksyonan na mga balita. Maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Bye-bye.